Natatapos na yung eleksyon. Dapat kung isipin ninyo, kung may 50, kung walang 50, kung may 50% lang ang bumoto, failure yan. Dahil nga dyan sa marami silang ginagawang hindi tama. Ayaw kasi ninyong paniwalaan yung sinasabi ko na bakit may communication tower ang China sa Kwan? Samantala itinuturing ng military natin na kaaway ang China. Hindi naniniwala kayo diyan pinagluloko lang kayo, pinaiikot lang ang ulo nyo. Ang totoo niyan, diyan nagmumula ang dayaan sa China. Kaya mahirap mahuli. Ngayon ipapadala diyan sa tower diyan. Kaya mahirap din mahirap din paniwalaan na may kadayaan dahil nagmumula sa pag i-trace ninyo, nagmumula diyan sa ng communication tower diyan ng China diyan sa mga kampo Pagkatapos ipapadala niya doon sa Cavite. Kaya walang hinala na sa labas nangyayari ang dayaan. Panahon pa ni Duterte yan. Kaya yan ang kwan dyan, yung mga ang pinagpapadalhan nila ay yung mga sinabilbis yun. Dahil nakita ko sa cellphone tinuturo nga nila ako dito sa cellphone, tinuturo ko din sila. Dahil nga doon sa kwan nila niyan, alam kong pandaraya. Tsaka sinabi namin naman ni Bilbis hawak nila sa liig si BBM. Kaya kahit anong masusunod ang gusto nila. Ngayon, may mga katanungan akong lumilitaw Ang mga Marcos ba ay mga Illuminati? Ang Illuminati ay isang sekretong organization na may negatibong may dudulot sa sangkatauhan. Kaya pala, maraming opisyal ang mason. Ang mason na ikwan yan sekretong kwan din yan May kaugnayan ba ang mga Marcos sa conspiracy theory? Meron yan. Kasi nakikiugnayan yan mga Marcos sa mga Rothschild. Sa totoo lang, walang balita ang mga Rothschild Yan ang gustong mangyari. Kaya itong bugok na Pangulo ngayon, yung nakaupo ngayon, akala mo low profile. Ganyan ang kwan ng mga Rothschild. Low profile sila. Parang walang alam na may milagrong ginagawa. At wala nang balita sa mga Rothschild, tahimik lang. Kaya nga, ang isa pang pinagtara, saan ba nakatira ang mga Rothschild ngayon? Wala na sila sa England Kaya lang, ayon sa aking pagsasaliksik, ay may mga Rothschild pa sa Ukraine. Yung yung Krasnyak, Ukraine. Ito kaya ang dahilan kung bakit dumalaw si Zelensky dito. 2 beses na dumalaw kay Marcos Siguro humihingi ng tulong. Dahil napag-alaman talaga na yung mga Rothschild ay nandun sa Ukraine. At kaya kung wari lang yan, ginigera para hindi malatag. Kasi magkakasama yan. Yung Russia, yung Amerika, France, China, England, magkakasama yan. Kaya nga pinahiram ni Marcos ng halagang 12,000 nila ng treasury note yan upang bakuran siya. Ngayon, bakit bakit kailangan makipag-ugnayan ang mga Marcos sa Rothschild?
Samantala matagal na yan, Rothschild na yan eh. Limot na nga yan. Ang tanging kwan lang nilang mga pagbabangko ay nasa Paris at saka dito sa England. Ang tanging nalalaman ko ay dito ay yung tungkol sa mga treasury note eh. Na inisyo ng JP Morgan at saka Wells Fargo sa na ginarantsahan naman ng Federal Reserve Bank. Ang Federal Reserve Bank, yan ang central bank ng mga kanyan ng Amerika. Kaya ang nangyari ngayon, ang mga treasury note ay utang ng US government. Ito yung tinatawag nila na US debt. Kaya ang nangyari, maliwanag ng mga Rothschild ay siya tagapamagitan ng US sa Germany. Ang Germany ay siyang lumilitaw na dami ng Japan. Bagamat ang mga ginto nagmula sa ating bansa na at lihim na minimina ng mga Hapon dito mula pa nung panahon nung napunta si Lorenzo Ruiz sa Japan. Na ang bayan yun ay kanyan yung Oki. Pero ang kanyan, ang pangalan ngayon ay Tokyo. Subalit ang mga treasury note na ito ay pinadala ng Emperor ng Japan sa ating bansa. Dahil nga dun sa alam niya may sumpa. Dahil nakaw ninakaw ng mga ng mga Hapon. Hindi naman ang pagkaalam ko itong mga grupo na ito ay yung Yakuza na siya at yan nagsimula dito sa lugar ng Northern Luzon. Napadpad sila dyan. Ang alam ko dyan yung Sanchez Mira Kaya pinadala yan ng Japan. Yan ay nadala doon sa Central Bank of the Philippines noong January 3, 1949. Yung pagkatayo ng Central Bank natin. At kaya pinadala niya dahil nagtataglay ng sumpa dahil nga nakaw mula sa Bayang Banal. Kung ganon, ang estilo ng mga Marcos ay ginagaya, ang estilo ng mga Rothschild ay ginagaya ng mga Marcos. Low profile para hindi mahalata. At may tuturing na isang conspiracy theory ito. Kaya maaaring masabi natin, yung World War II ay palabas lang yan upang hindi malaman para kung saan nagmula ang ginto. Ang daming buhay na sinakripisyo. Ito naman Rothschild na ito, kaya niya isakripisyo yung kanyang kababayan. Ganyan din ang mga Marcos, kaya niyang isakripisyo ang bayan natin, ang mamamayan natin. Ang mga treasury note na yan ay na-issue noong 1932 hanggang 1934. Kasi yung panahon na yan, itong mga Yakuza ay nakipag-ugnayan sa Amerika sa pamamagitan ng kanilang ambassador na nag-adok sila ng ginto. Kaya nagpadala yan ng nagpadala ng ilang barko doon sa Tokyo. At nakita nila yung mga barko na yung humanga sa mga Hapon. Ngayon, yan, hindi kayang bayaran ng Amerika noon. At walang garantor na katulad ni na JP Morgan at Wells Fargo noon. Kaya hindi masyadong naituloy ang mga yung mga transaksyon.
Kaya maliwanag na ang mga ginto na kwan ay hindi nagmula sa Yamashita Treasure gaya ng pamalitan ng mga Marcos. Bagamat may mga nakukuha din silang pailan-ilan. At yan, nakuha ng mga Hapon dito sa pamamagitan ng pagmimina. At kaya nga, nalaman nila yan dahil kay Lorenzo Ruiz. Kaya yan, dahil sa nakita nila yung kwan ng Amerika, yung mga gamit ng Amerika, yung mga barko, eroplano, ay nagkwan din sila. Kaya sa Germany nila pinadala yung mga ginto na yan. At yan nakita mismo ng Rothschild. At pinakita din sa kay JP Morgan at saka yung kwan ng Wells Fargo. Nakita nila yung ginto na yan. Pero nakapiring, yung hindi nila alam kung saan banda yan nakakwan. Dahil sa hindi makaya ng Rothschild, ito nga, kinausap niya yung JP Morgan. Pagkatapos, ang nag-garantor ng pagpapalabas ng mga treasury note na yung silver edition ay 1 million up to 500 million, samantala yung gold edition ay 1 billion pataas. Kaya yan, di nangangahulugan, marami talaga yung mga kwan na yan, yung mga ginto na yan. Kaya yung in-style ng mga Rothschild ay siya din sinusunod ng mga Marcos dahil hindi sila masyado nahalata eh. Oh, tignan mo ngayon yung bugok ng Pangulo. Oh, low profile siya kung wari walang gingkan, maraming nagagawa. Katarantaduhan yan eh. Pagkatapos ito namang kwan na ito, itong Irene, tahimik din. Ayaw nila mahalata. Kaya sila, ang mga low profile, gaya ni Rothschild, sapagkat ang moral na paglilinis ay dapat magsimula sa inosenteng tao kuno. O kung walang alam. Ngunit, hindi natin dapat ipagwalang bahala ang nasuhulihan. Kung pananalapi ang dahilan, ang pag-aari ng mga Marcos ay zero. Wala. Kaya nga, hindi sila makabayad ng estate tax eh. Na nagkakalagan, may gitna kwan. May mga utang sila may mga bayarin pa sila sa Amerika, hindi sila nagbabayad. Para sabihin, wala silang pera. Kaya yung estate tax na yan, patuloy pa rin ang paglaki. Samantala, ang pera ng mundo ay nakalagak sa kanilang mga bangko. Ito nga yung HSBC. Meron din dito sa Pilipinas yung mga malalaking bangko dito. Ngunit ang pinakamalaking kwan dyan ay yung BPI. Yung mga dollar dyan. May mga swift code dyan eh. At ang pinaka-central bank ng buong mundo ay hindi naman UBS eh. Bagamat yung UBS, mayroon silang branch sa Singapore. Kung wari nakamonitor lang. Kaya ngayon sinasabi ko, yung Singapore na yan, ang isa sa mga nakinabang sa mga kayamanan natin. Sapagkat yan linagak yung mga treasury note. Hindi sa IMF. Ang IMF, tumatanggap lang ng hulog. At ang naguhulog dyan ay yung Goldman Sachs. Kaya nga, MAS, GSR.
Monetary Authority of Singapore, pagkatapos Goldman Sachs Revenue. At yan ang naguhulog puno sa 1 MDB. Pero meron pang mas mas malalim na hindi lang sa malaman na pupunta itong iba sa Hong Kong Shanghai Bank. Pero meron pa rin may mga lihim pa rin yan kasi ginugulo talaga nila para hindi tamarin yung mga nagsasaliksik, yung money trail hindi nila mahanap. Kaya nga isa sa mga pinagkukuhanan natin yan bakit may logo ang Hong Kong Shanghai Bank sa polymer na pinalalabas ng HSBC? Nabili na ba ng BlackRock, Vanguard at saka State Street Global ang Pilipinas? Talagang ito, kung tutuusin ito economic sabotage itong ginagawa ng mga Marcos Yung pera, kasi yung perang iniimprenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay dinadala sa HSBC. Dinadala nila sa HSBC at kapalit ng mga polymer na pera. 50%, kaya uubusin nila yung pera ng Pilipinas, yung original, at yung mga peke ngayon ang pinalalabas nila, yung polymer. Kung talagang totoong pera yan, bakit nung sunugin ko wala silang reklamo? Lahat yan ay mga peke, maski na yung piso natin. Kaya nga ang taas ng sweldo ng mga nasa Central Bank hindi na po na share. Ikaw Remulado, ikaw joke na ikaw nagpasimula nito Kaya pag naubos na yung pera natin na inimprenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas, maliwanag na ang BSP ay siyang Federal Reserve Bank ng mga Pilipino. Kaya ang polymer ay magiging pera natin. Ngunit walang gintong backup yan At isa itong kaprasong manipis na plastic na maaaring itapon gaya ng pagtapon ni Duterte doon sa ng UNCLOS, desisyon ng UNCLOS. Kaya ngayon, bakit ginaganito ng mga Marcos ito? Itong pera natin kung original ito. Bakit ipanapalit yan? Yan ang sinasabi kong economic sabotage. Dahil unang-una walang backup yan. At bakit pinapayagan na monetary? Kaya nga, yung IMF, pinutil yan. At pinapayagan din ng mga politiko dito. Yan ang mga ninanakaw nila, yan ang pinamumudmud nila sa mga kanyan. Pinamumudmud nila sa mga ng eleksyon. Kaya nga naglakihan ng pera niyan dahil yung pera natin na original, yung peso, ay papalitan nila ng polymer. Ngayon, parang XRD ito in-style nila ng XDR parang special drawing reserve. Yung pera natin. Yung pera natin ipapasok nila sa HSBC, pagkatapos magpapalabas naman ng HSBC ng 50% ay ng 100%. Kung magkano, kung ang piso natin nagkakahalaga ng 1 million na perang inimprenta ng Central Bank, ang HSBC naman magpapalabas ng 1 million, ang HSBC naman magpapalabas ng 150 million.
bilang kabayaran yung plastic na yun na gagamitin na natin pera. Bakit? Yan ang gagamitin natin. Kung totoong may central bank tayo. Kaya nga sinasabi ko, parang Federal Reserve yan. Ibabagsak ang ekonomiya natin, iaangat ng konti dahil nga doon sa dumami ang pera, yung naging doble, dumami, pero sisingilin tayo ng Hong Kong, Shanghai ng malaki. Kaya ang utang, lumalaki ng lumalaki. Ang daling huliin eh. Nasaan ang mga ekonomista dyan na nagyayabang? Yamas. Kayo. Ikaw, Kwan. Nasaan? Ikaw, Salceda, ang yabang. Kayo mga taga-UP na nagsasabi mga ekonomista. Mga siraulo kayo. May tupak ang ulo nyo. Mabuti pa yung manok, yung tupak nasa paa nila, pero kayo nasa utak nyo. Anong klase kayong tao? Ito naman mga mga kongreso, wala, puro magnanakaw yan. Kaya magugulat kayo sa susunod na gagawin ko, yung kung paano ko kayo titirahin. Diyan kayo ngayon magugulat. Itong mga gago na ito yung mga Pilipino naman, palibas ay ginutom, binagsak ang ayan. Bakit ginawa ng mga Marcos? Sino ba ang ang gusto nilang payamanin? Yan China at saka yung Amerika. Hindi naman makapalag itong mga ibang bansa dahil pag kinuha nila, guguluhin sa pamamagitan ng CIA. Pagkatapos, yung pondo ng CIA ay pera pa natin. Wag mo sabihin CIA na hindi totoo sinasabi ko. Kaya nga, napakahirap yung pinaggagawa nyo sa bayan natin. Kayong mga politiko ang naglulugmok. Kaya nga sabi ko, lahat kayo ay kakasuhan ko ng economic sabotage. Kaya magsisimula ako kay BBM. Ako na mismo magpapail sa'yo. Tarantado kang Marcos ka. Tarantado ka. Ako na mismo magpapail ng impeachment complaint laban sa'yo. Kaya nga kumuha na nga ako ng kumuha na nga ako ng kopya kung paano gagawin. Hindi ako abogado, pero gagawin ko yan. Ayan kung na yan yan para referral ko lang ito. Maging ko lang ito, pagbabasihan ko ito yung kay Sara. Kaya kayo ang nagbabagsak, kayo naglulugmok ng bayang banal. Nakikikasabwat kayo sa China at saka sa Amerika. Kaya kasumpa-sumpa kayo, mga animal kayo. Hindi ba? Mga salot kayo sa bayan. Kayo mga politiko, yan ang gusto kong mawala. Pero titignan natin kung ano ang gagawin ko. Magugulat na lang kayo. Sabi ko nga, ako nagpakulong kay ikaw din Bongbong, may ka na rin kaso sa ICC. Huwag mo sabihin. Walang gusto maniwala sa akin. Napunta na si Duterte. Kasi si Duterte, talagang kusang sumama yan dahil may balak yan. Siyang nagpakulong sa sarili niya dahil nga doon sa salitang Kaya nga si Amy, kumikiling sa mga Duterte, hindi niya kinikilingan yung dahil yung Marcos na yan ay PK yan. Yan si Joey de la Cruz. Naglalaway na yung niya. Mahilig sa anting-anting yan. Kaya ako natatawa. Hindi nila ko kayang iligaw. Kaya nga yung ganun, At kaya ayaw nilang gawin Papa si Tagle dahil mabubulgar yan mabubulgar. Kaya ang ginawa nilang Papa yung sa Amerika para mahawakan ni Trump. Sino ba si Trump? Tao ng mga Marcos yan. Yung mga building niya sa New York, siya nakikinabang.
Kung wari, baliwala lang si Kwan. Kaya nga low profile eh. Pinaggagago tayo. Hindi na nyo alam ang galaw ko. Sabihin ninyo, pwede ka ba magko ng impeachment complaint? Eh, hindi ka naman kongreso. Oh, hindi ka naman membro ng kongreso. Hindi ka naman abogado. Yan ang hindi ninyo alam. Yung utak ko walang tupak. Nagaya ninyo. Kaya nga kumukuha ako, may karapatan ng bawat isa sa atin na mag-file ng impeachment complaint. Ngayon, saan ninyo dadalhin niya ngayon? Kaya nga, ang ini-style nila, parang Federal Reserve Bank. Kaya nga naging oil nga yan eh. Ibinasi na sa oil dahil wala nang ginto. Nawala ang mga ginto sa Fort Knox. Kaya sabi mga Marcos may ginto. Walang ginto mga Marcos. Kaya nga yan dyan, panayang ko nila may mga ginto. Pinagpapaniwalaan ko ba yan? Kung may mga ginto, hindi ganitong takbo ng mundo. Sinaraduhan ko eh. Diyan sila, nabigla sila. Nung saraduhan ko yung IMF, naapektuhan yung World Bank. Kaya nga lumabas yung BRI. Pero ang puhunan dyan, ay kaya nga yung Quezon, tao ng Marcos yan. Kaya nga, yung mga pier, ang hawak naman niya, arastre. Titignan natin kung sino mas matigas, kung kayo o ako. Kaya yan ngayon, si Trump nag-aalala na ngayon. Hindi niya alam kung paanong gagawin niya para paangatin ang ekonomiya ng Pilipinas. Akala nila ano kayo, makikinabang, siniswerte? Nakinabang na kayo? Gusto niyo kayo na naman ang makinabang? Hindi ako ganun. Matigas ang paninindigan ko. Kaya kakawa lang ang Pilipinas eh. Ngayon, anong gagawin ninyo ngayon? Upang kuwang kayo. Kaya yan ang sinasabi ko. Aangat lang tayo ng konti dahil nga doon sa dahil doon sa dami ng perang polymer. Saan na? Bakit hindi ninyo ihayag yung pumasok na 144 milyon na perang Pilipino? Kasi para hindi ninyo masabi kung polymer yan o hindi. Itong putang ina, spokesman ng pulis na ito, gunggong ito. Ang utak niya, tinatapakan din niya eh. May tupak. May tupak ang utak niya. Spokesman ng pulis. Palibas tulisan din. Kaya kayo, bayaran. Kaya nga sinasabi ko, ang pagkatapos sasabihin ninyo na protect the people and the constitution, mga ulol kayo. Putang ina nyo, military kayo. Kayo mga pulis, mga tulisan kayo. Hindi pulis, kundi tulisan. Hindi ka pulisan, kundi ka tulisan. Mga matulisan titi. Putang ina nyo. Yan ang trabaho ninyo. Alam mo, may nagbalita sa akin na tinanong daw nila, kasi yung mga military na galing sa Iloilo, na bakit? Ano ba ang wala namang gulo kanya, bakit tinuturuan ninyo kaming humawak ng baril? Ano ba mas malalim na dahilan? Alam mo ang sabi nila, inaantay namin yung pagdating ng yung Wonder Boy 1 at saka Wonder Boy 2. Mga military na nagsabi doon sa mga tao, i-relay naman sa akin. Kaya na pinagtatawanan ko kayo. Ibabala niyo yung tao laban sa akin.
Akala ko ba protect the people? O, mga siraulo kayo. O, tuturuan nyo humawak ng baril, tuturuan nyo humawak ng radyo. O, ngayon, nag-aalisan na siguro yung mga putang ng mga kanuna yan dahil hindi nila ako mapaikot eh. O, kawawa kayo sa akin. Yan ang sinasabi ko. Kaya, mararamdaman ninyong bagsik ko na ngayon. Sinasabi ko sa inyo. Oh, kailangan mawala yan, mga politiko na yan. Oh, puro magnanakaw yan eh. Oh, kaya yan ang sinasabi ko. Kung may 50% ang hindi bumoto, failure of election yan. Kaya nga kumandidato si Bongo at saka si Bato ng mga kwan, maski na yung lahat yung putang ina niyan para protektahan nila si Sara dahil alam nila si Sara madadala din doon. Maski na si Bato at saka yan si kwan, Bongo. Pero pahuhold ko yan si Bongo dahil itatali ko yan sa bangka eh. Dahil pinagawaan niya ako ng clone eh. Titignan ko lang ang galing mo. Kaya nga, ang kadayaan nagmumula sa China. Siya magpapadala kung wari may kumar-kumar dito na kwan ng mga kwan upang iligaw. Na ang China ang gumagawa ng paraan. Ano ba negosyo ng mga Marcos? Di computer, isa na yung mga computer, mga sasakyan. Ano sa ngayon yung mga kwan. Pera pa rin ng taong bayan yan. Yung mga ginagamit nilang puhunan. Pagkatapos, kaya sila ginaganyan upang mapasakan nila ang ating mga natural resources, yung mga miminahin dito, lalo na yan deuterium, na fuel of the future. Akala nila tanga-tanga ako, mas kailanong paliwanag ninyo na hindi na kailangan ng deuterium. Gawin nyo, katuwiran ko. Kaya nga nagkanda loko-loko na ang kwan ng mundo, ang takbo ng buhay ng mundo dahil nga manipis na ang oxygen. Pagkatapos sasabihin ninyo hindi kailangan oxygen. Putangin ninyo, pati isla nga kailangan ng oxygen eh. Katapos sasabihin nyo kung ano-anong panlilin lang na ginagawa sa akin, tinatawanan ko lang sila. Sige na.